ka sa tanan. Okay, dito ta natuto sa akap sa atong balang kasulatan na makita sa 1 John 4:18. First John 4:18. Okay. Baliw naman pag wala ka tanaw sa itong Bible sa Bisaya kaya basaw sa English. Naliw na pala kasulatan sa 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casting out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Ano yung kulong basa sa Bisaya? Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kung mahadlok gihapon ang tawo, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya. Kaya ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Okay. Ipanalangin na ng daan sa Diyos yung pulong. Magkamputaamahan ng itnon. Dinikat na sa kabuntang ng Ginoo. Dako ang pasalamat kanimo tungkol kay ikaw naghatag ka na mo ng request kinabuhi. Ikaw naghatag ka na mo bayang lawas. O labos ng Ginoo, ikaw naghatag ka na mo. Kaya yun na din kami. Makapadayon sa pag-alaga at kanimo. Labos lang padayon lahat sa pag-tuon sa iyong pulong. O ako naghayo ka ng mamahan, nag-ihay ang matag sa karon, pinagay sa iyong balang Espiritu Santo, sa pamaling ng bukos dalaga, aron pinipin pulong, amo karong pagkasaluhan, sa pagtuon, maghatag ka ng pagkaalam, kahibalo, ang kanimo sa iyong pagkakuton, o maghatag ka ng bugang kadasig, kalipay sa among pagpadayo sa pagkalaga. Bisan naman ang mga itong salamat dahil sa iyong bukukan sa among pagkatulog sa gabi, o sa mga kinabuhi. Salamat sa kataho, manindog na katulong ng paghatag. O sa mga Lord, sa mga usap kami sa mga kalapasan, yung mong nahimo na sa mga tubangan. Pasalamat kami sa pulong sa mga sa mga. Ininta na namahan ang pagkinisalig, kung kaya na kami mo, pinagin lang sa pangalan sa ibang tumanak na sa Kristo. Amen. Okay, basawa na pagkalik. 1 John 4:18, ngayon, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Okay, ahok ning giuluhan ang mensahe karon o the mystery of God's love. Okay, the mystery of God's love. Okay. Kung saan ang mystery? Kung saan sa Bisaya sa mystery, misteryoso, no? Kahibulungan. Kahibulungan ba? Mystery, kahibulungan. O, kahibulungan. Pero pag yung mystery sa ato nga kahulugan, sa ato nga definition, mura sila o kanabang mura ba ka ng seryoso o kanabang mura ba ka kanabang naay naay putang mga murag wag pa nimo masakti ka ng ha? Natago pa isa ka butang nga misteryoso murag na nakatago niya nga sana nakatago nga butang. Uri nga na, mystery, mura magkita ganang balaya no, at misteryoso yung balaya, o kinito ganang misteryoso. Mura magplayo sa kabutang nga nakatago, mura nakahatag ni mo ganang bang nakahatag ni mo lao mo pamalan doon. Ano sa kay nakatihano? Ano ba? Muna yung mystery. Pero, kung ginalik ka sa Bible, dili ka na mystery nga nakatago ka butang. Ang mystery din niya mga igsoon, sa awang mga definition, sumasko sa mga pagtuon, no? Ang mabase nga itong pagtuunan, hindi nga pulong mystery.
So lagi dili kini mystery nga sama sa uban nga definition nga nakatago nga butan do na bay meaning dihang lugar ha. Dili ka na mystery. Ang bot pasabot or bot ino ni nga mystery usa ka buta nga dayag. Okay ha? Sa tawhanon nga panguna-una nga hitungod sa misteryo, usa ka butang nga natago. Mura ba usa ka butang nga natago nga lisod nimo sa aton. Lisod nimo tukion. Pero kining mystery nga mabot inyong Biblia, sa mas malang kasulatan, usa kini ka dayag. Okay ha? Dili kini nakatago, kundi usa kini ka butang nga dayag. Dayag sila sa tanan, apan, duli apan. Dayag sila sa tanan, apan yutaray nakasabot ni ini. Nakasabot mo? Muna yung mystery. Ang mystery ay usa ka butang nga dayag, apan dunaray pipila nga nakasabot ni ini. Dayag sa tanan, pero dili tanan nakasabot. Dunaray pipila. Muna yung mystery. Itawag mo sa English o master yun. Master yun. Kung pasabot sa master yun, from the word mastis. Hindi ko masadot ha. Mastis. Okay, muna yung pasabot sa word yung mystery. Dili siya nakatago, usa sa kabutang nga dayag, apan sa dayag kabutang pipila naman ang nakasabot o nakatugkad. Tawag kini sa Greek man siguro ni og master yun. Master yun. O ang isang noun ani mastis. Ang mastis itawag ka initiated. Na-initiated mo ni mga tao. Noun man sila. Dili kini initiate yung verb ha. Kanang ikaw nag-initiate. Verb na sila. Pero kini nga master yun, na mystery, the mastis. Tao ni sila. Buot pasabot ani the initiated. Mga tao ni nga mauray na ka sabot o nakatugkad sa dayag nga butang. Example, ano masabtan ng Diyo? Pananglitan. Na Bible. Kaya Bible, mabasa na sa kadaghanan. Bisan kinsa mga tao na mubasa niya na. Pero, dili tanan nga nakasabot sa unsay gibasa. Kaya kadto naman nakasabot sa gibasa sa balaang kasulatan, kadto lamang ilang dagan sa balaang Espiritu Santo. Sa ato pala ang mystery ato na naklaro, ang mystery di ay usa ka butang nga dayag, usa ka butang nga makita, apan pipila lamang ang nakasabot sa dayag nga butang. Dili tanan nga nakakita sa mao butang nakasabot. Muna ato gitagaan pananglitan, ginibalaan kasulatan, dayag sa kadaghanan, pero ang makasabot nini kadto lamang gilamnagan sa balaang Espiritu Santo. Mabitaw lingon si Pablo sa ikalawang Korinto, unang Korinto manalingon siya nga ang mga natural nga tao, no, ang natural nga tao dili makasabot sa mga butang nga iya sa Dios kay alang kaniya kabuangan. Pero alam ka na to, ganunay balaang Espiritu Santo, kita na ang makasabot sa balaang kasulatan. O, klaro na, ito ano yung mystery? Mystery ka. Dayag sa kadaghanan, apan dili tanan nakasabot. Dayag sa apan dili tanan nakasabot, nakatugkad sa maong buta. Ano na mystery? Ang itong hisgutan karon, the mystery of God's love. Anong mysterious da? Kay bisan tanang tao nakasabot nga ang Dios gugma, bisan nga batang gagmay. Sa may paborito sa versikulo, ang Dios gugma. God is love. Okay, tanang tao siguro halos kalimutan, bisan pa mga religious groups nakasabot sa 1 John 4:18, God is love, pero dili tanan nga nakabasa, dili tanan nga nakabinuray sa 1 John 4:8 nga God is love, nakasabot sa maong pulong. Muna yung mystery. Itong isgutan ang mystery of God's love.
Dili tanan nakasabot ni misteryo sa gugma sa Diyos. Sa itong ramang mo na nakailang ko sa Diyos, ang Diyos gugma, pero kumusta man ang God's love sa inyong kinabuhi? Kung nasabtan ka din mo. Muna itong topikon karon na iso. Okay. Sa itong mystery, master yun. Kung pasabot, mastis, tawag sila, mo kini ang kanang initiative, mo kini ang tao na padaygan ka. But pasabot, ang ingon niya, the mystery of God's love, no? The mystery of God's love. Only the mastis live in God's love. Natural, kay misteryo man siya, ang God's love misteryo man, ipadayag na sa gusto mapadaygan, sa tabag, katong mapadaygan, ha? Katong gi-allow sa Ginoo nga makasabot sa mysterious gugma sa Dios, mao ra toy magkinabuhi diha sa gugma sa Dios. Tanawa, ang katong gipadaygan sa gugma sa Dios, mao ra magkinabuhi sa gugma sa Dios. Mao ra sila'y mga mastis. Sa itong mga mastis, mga tao na gipadaygan sa gugma sa Dios. Ang tawag na the initiated one or the initiated. Mga tao gipadaygan sa gugma sa Dios. Kung atong tan-awon karon, unsa may kahimtang sa taong napadaygan sa the mysteries of God. The mystery of God. Unsa may iyang naangkol sa iyang kinabuhi, ni anang tawhana nga napadaygan sa gugma sa Diyos. Okay. Basahan na ito ang the mystery of God's love. Only the masses live in God's love. Basahan na ito ang verse 13. Basahan na ito ang verse 13 sa okay, kasi kung basa sa verse 13. Masiguro nato nga anak ta sa Dios. Ani nato ang Dios kay dili pa gatagan man ta niya nato ang yan. Ito. Ito tanawa, klaro. Iklaro ito na, bakit ang ninyo ko? Kaya hindi mystery, dayag. Kini mystery, usa ka punta nga dayag. Pero ang kadto nakasabot na ini kadto rang gibanduan sa balang Espiritu Santo nga ang giingon diha mga mastes o sa ato i-context sa balang kasulatan, i-context ato sa salvation, mao kini ang mga tao nga gipili sa Dios, mauray makasabot sa mysterious Ginoo. Bisan pag di ka piliyon sa Dios, bisan ko ka piliya sa Dios, makakasagyan kung kanin na mystery of God's love, pero di jud nimo masabtan. Muna giingon nga pastor, nagpangutan nga pastor. Nga naman nga daghan-daghan ang simbahan, daghan-daghan ang interpretasyon nga unta nagtuon man sila sa balang kasulatan. May igsoon, ingani ra ang tingnon na. Dili ko pasabot nga nagtuon ang tanan tao sa balang kasulatan, nakasabot na sila ginunan. Tanan tao nagtuon, pero nga namang lahi-lahi man kukunan. Tungod kay sa matag tuon, lahi po sila og panabot sa pagtuon. Pero kada nga pagtuon, dili ka na panabot na gikan sa tao. Mao bitaw na dunay lahi-lahi og mga doktrina kay lahi-lahi og panabot sa ilang kaugalingon nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. Kay tuyo naman nga usaray interpretation sa Bible, interpretation, usaray meaning sa Bible, usaray mensahe sa Bible. Dili pwede nga dunay laing mensahe ang bigas grupo po, pero pwede kung dili na pwede. Usa na kajoy pagtulunan sa Biblia, usa na teaching sa Biblia, usa na mensahe sa Biblia. Ang pangutan natin, usa na pastor, nganong lahi-lahi magtulunan, nganong lahi na teaching. Tungod kay ang pagtuon, ang pagkaton sa pulong sa Ginoo, dili kahimuan sa tao, kundi ang pagkaton sa pulong sa Ginoo, kahimuan sa Dios ni anang kapana. Muna dili ka na nagtuon na kakakon. Kadto lang gipadaygan. Muna, ibasa ni Mario diha, muna giingon diha sa 13, basa sa verse 13 ha. Ingon niya, hereby know that we dwell in Him and He in us. Nasayo ta nga ang Dios na nato ug kita naa kaniya. Babay giingon sa kuan? Sa Bisaya. Hatana dire. 1 John 4:13. Nagayon ang pulong sa Ginoo sa 13. 1 John 4:13.
pinaagi niini masiguro nato nga anaa kita sa Dios o ania kanato ang Dios. Okay, tara ha? Duna. Nasiguro nato nga anaa kita sa Dios o ang Dios ania kanato. Iunsa nato pagkasiguro nga ang Dios na kanato o kita na sa Dios. Iunsa nato pagkasiguro. Umigan man sa atong kawanong pangagpas. Dili. Nga naman, ang Biblia nag-ingon. Pinaagi niini masiguro nato nga anaa kita sa Dios o ania kanato ang Dios. Kay, tanawa, ano nakasabot mo taga naatay ang kita na sa Dios o ang Dios ania kanato? Ano nakasabot ta? Kaya niyo ang Biblia, kay ihatag ng maniya kanato ang iyang Espiritu Santo. Sa papaday ang dikta nimo nga mo confess ka nga anaa ka sa Dios o ang Dios anaa ka nimo, dili na gumikan sa imong tawhanong kahimuan kundi ang Espiritu na sa Dios nga naa nimo nga mao sugid ka nga naa ka diha sa Dios ug ang Dios naa ka nimo. Muna ang makatugkad lamang sa mystery of God's love kadto lamang gipadaygan sa plano sa Espiritu Santo. Muna mga pangutana ta karon Pastor, o Ginoo, yung sa mga pagsabot nga na ako nimo o ikaw na anak ko. Kung saan na pagsabot ang mahalagang nun nga ang imong misteryo sa gugma, the mystery of your love or the mystery of God's love na anak ko karon mo tanay pangutana na to. Sa kayo sa bayan na to na karon na iso. Bayan na to karon ni nga passage. Busa ang hawang pangadto ninyo, ang medyo resundungan kay ang pagtuo nagikan jud sa pagpamati. Ug ang tinuod nga pagpamati mo resulta gyud na sa iyang kinabuhi. Ug atong tan-awon ang resulta sa mga tao nga ipanaygan sa misteryo sa gugma sa Dios. Okay? Mo tong definition ni ano? Sa kabutang, ipadayan sa tanan dahil sa tanan apan kadto lamang ipadaygan ang Dios mo ay makasabot sa gugma sa Dios. Okay, buto isang definition sa gugma. Gawas niya na maikso. Misteryo sa siya. Dili sa misteryo, kadayag sa uban, o dayag sa tanan, pero ang pipila na makasabot, misteryo sa siya. Anong misteryo ang gugma sa Dios? Basahan na to ang verse 19. Anong misteryo ang gugma sa Dios? Verse 19. Okay, tanaw na to ang misteryo siya. Gawas ng ipadayag na sa Diyos nila, ang gugma sa Diyos, misteryo siya kay ano? Nawa, verse 19. Okay, tanawa. Klaro ang Biblia. The mystery of God's love, dili naman sa dayag, sa tanan, apan pipilahan ang nakasabot. Kung dili, misteryo sa ang God's love tungod kay ang giingon diha, He first loved us. Tanawa ha? Misteryo siya kay nga naman. Dili naman siya dayag sa tanan, apan jutay ray nakasabot, kadto lang ipadaygan. Kundi misteryo siya tungod kay tanawa, He first loved us. Wa mo makita sa misteryo ni nga siya ay kung nanagigugma na ito. Di ba mungkin sa igugma sa Diyos? Di ba mungkin sa igugma sa Diyos? Ganong mystery siya. Be, nagaya ko na po, panguna-una, ganong mystery man ang gugma sa Diyos. Pastor, mystery ang gugma sa Diyos, kaya siya kung nanagigugma na ito. Okay, di ba mungkin sa unang igugma sa Diyos? Uli, kini. Muna yung mystery ang gugma sa Diyos. Kaya ano, ang ijang gugma mo, ang ijang di ba? Usas sa misteryo, kay ano, dili naman sa misteryo kay dayag sa tanan, humili niya dayag sa tanan, apan yung rin nakasabot. Sa tanan, kung dili, misteryo siya kung kay siya unang nga nahimugma. Dili, ang tinood doon, muli ang tinood ha, dili ang tao may nahimugma sa Diyos una. Kay way tao makasasala nga mahigugma sa Diyos.
Kaya ang gugma sa makasasala, asa? Na siya sala. Mo na yung description ni Pablo nga ang tao patay sa sala. O gi-describe ni Pablo ang tao patay sa sala, ano dito? Nangandoy siya sa sala. Nangandoy siya siyang ulod. Nga matagbaw siya siyang ulod. So may tagbawas sa ulod ang salaman. Muna ang tao makasala, ang iyang gugma na siyang flesh nasa sala. Muna nga dili pwede, sumas pala ang kasulatan nga ang tao mo yung unang mahigugma sa Diyos kay makasasala sila. Dato pa, ang Diyos mo yung unang nahigugma. Nauna na sa mga galisyon, dili ba? Actually galisyon, dili ta unta na unta, dili ta deserve yung makasasala kita. Pero lagi, di pa nato matugkad ang gugma sa Diyos. Di nato matugkad ay ang panguna-una. Di nato siya maapsan. Di nato maapsan panguna-una ang Ginoo. Ngunang, ang mabutang sa Diyos, duha mo na kabutang sa Diyos, nga nilagay duha kabutang sa Diyos. Butang sa Diyos nga siya ay makasabot. O butang sa Diyos nga iya ipasabot na to. Ha? Doon ay butang na ang Diyos ay nakasabot, gawa niya ipadayag. Apan ang butang na iyan ipadayag ka na to. Iyan ang ipadayag. Kaya ano, doon na kalabutan sa ating kalwasan. Di ba? Ibasa na nung wiki. Isulat na mo kini. Kaya kini makitungo sa itong kalwasan. Hebrews na pas. Wapa ko niya sa punto doon. Punto na ito. Nag-meaning pa ko kadang isang mystery. Hebrews na pas. Isa isang gigilugma. Kaaway. Okay. Pasal na ito ang Romans 5:8. Romans 5:8. Bang pakita sa Diyos, kanato ang gidakon sa iyang pagligugma kanato. Kaysa makasala pakita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Okay, kanawa. Okay. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. O hindi na ito makita ang gugma sa Diyos. Na bisan kita makasasala, tanawa ha, bisan kita makasasala, si Kristo nagpakamatay kanato. Amen. He first loved us. Mabit ang John 3:16. Kaya hinugma sa Diyos ang kalibutan, gihatag niya yung bugtong anak, aron ang tanan nga muto kaliya dili malaglag kun dili bakabaton Ginoo sa kinabuhi walay katapusan ang pangutana. Nga namang gipadala man sa Diyos ay ang bugtong anak aron siya magpakamatay ug diha nato makita na siya ay unang nahigugma kanato. Amen. Gipadala ang bugtong anak aron magpakamatay. Pastor, usang dahil nas kamatayon ni Kristo, kinahanglan siya mamatay. Mga igsoon, tanaw ito niya. Okay. Hebrews na pas. Hindi mo na nahigugma na ito, dili kita. Muna gipadala yung bugtong anak, anak aron magpakamatay. Iyong panas balang kasulatan, balik ko sa labas ha. Iyong panas balang kasulatan nga, but God commanded His love towards us. In that, while we were yet sinners, Christ died for us. Okay, si Kristo nagpakamatay alang na nato. Kaya ba mga isoon, kini ba kini? Sinner. Kaya ba mo nga unsa ang ibati, tama to ibati, di ba mo unsay? Di ba mo unsay ibati sa Dios ito mo dili makasasala? Ini. Diba? Tanaw na ito, Dok. Tanaw na ito masama. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for us. Asa siya nagpakamatay? While we were yet
sinners. Dalawa, si Kristo nagpakamatay sa sinners. Kaya nga naman sa nagpakamatay sa sinners, unsa man di ay ang kahimtang sa tao makasala at tubangan sa Dios. Iba ba mo ang kahimtang sa tao makasala at tubangan sa Dios? Mao ang kapungot. Ang kapungot sa Dios naas makasasala. Naas makasasala ang kapungot sa Dios. Pero naingon ang Ginoo, nagpakamatay ang iyang bugtong anak sa makasasala. Nga naman. Di ba ang kapungot sa Diyos, naas makasasala? Dapat na mapungot doon sa makasasala. Pero ako kasabot, nga nung nagpakamatay si Kristus makasasala. Kaya karon, di ba? Ako'y Diyos, kung na tao makasala. Ako may Diyos, napungot ko ninyo. Sampo na ha, napungot ko ninyo kaya makasala man mo. Huwag ko'y kalipay ninyo, ako kapungot. Pero ningon siya yung unang nahigugpa. Bisa napungot siya, apadol siya gapon yung unang nahigugpa. Ang ilang ihimo, di padala yung bugtong anak. Aron magpakamatay sa mga makasasala. Kaya ano magpakamatay man si Kristus makasasala? Bumabot sa gugma. Yes, kumot lagi sa gugma. Ang sinners, kapungot sa Diyos. Nga ano magpakamatay ang Diyos makasasala? Ano, maluwas na na. Okay, maluwas. Sa pa, kaya gugma ta sa Diyos, walang pakamatay siya, ano maluwas ta? Ha? Okay, nagpakamatay si Kristo kay tungod sa gugma. Okay. Aron ta maluwas, salvation. Pero kung ba mga igsoon, nga ang mga sala na adiha ang kapungot sa Dios. Mo nang kinahanglan si Kristo magpakamatay kaya naman aron mahupay, aron mahupay ang kapungot sa Dios sa makasasala. Kaya nga ni mahitabo, kaya ang makasasala, napungot man ang Diyos makasala. Ang samputan sa makasasala, patyon siya. Kaya mo man ang kapungot sa Diyos, patay. Sa God, mayroon ka, God is love. Ang Diyos dahil may gumaon man, okay na kung magkinabuhi ko, okay na kung magpapili sa sala. Total, ang Diyos gugma man. No, ako kasagot. Nga ang Diyos gugma kay mo, kung sa'y naanay Ibo kung sa das gugma sa Diyos, ang iyang napod niya ang iyang justice. Dili pwede nga mayroon ng Diyos nga. Ako kay gugmaon ko, bisan pabilin mo sa iyong sala, dito gumagapon. Dili nga ng Diyos. Kay justice usap siya. Hukum siya. Sa gawas, magpatay din siya. Usay ko, itong una-una, di na magpatay ang Diyos kay may gugmawan mo. Magpatay siya. Mabitaw na yun kay ang bayad sa sala, mo ang kamatayon. Magpatay ang Diyos, oy. Siya ay bukutlo sa itong kinabuhi. Hindi ko sa Kristo. Ayaw mo kahadlok sa mupatay sa lawas. Ang inyo yung kahadukan, katong dunay katakos, yung mupatay sa yung lawas, o mupatay po sa yung kalag. Kasi may makapatay sa kalag. Huwag tao makapatay sa kalag. Kasi may makapatay sa kalag. Ang Diyos ra. Diyan ang Diyos, hindi naman patyo na yung kalag, apel po yung lawas. Sa ito pa, mupatay ang Diyos. Muna ang tao na sala naman kapungod, sa ito pa, angay ka. Patyon. Meron sa may mo sa Ginoo. Ibig kita'y patyon, ninyo ng Ginoo nga, Hebrews lapas man. Ako may unang nahigugmanin mga tawahan na makasasala. Ang ngayon pa ni patyon na ho. Pero di niya ho ni patyon, kaya nahigugma ko nila. Ang ahong kapungot, ibig kay dinhin na ho ibuhos ni taong makasasala. Ang ahong kapungot, ahong ibuhos sa ahong bugtong anak. Diha ibuhos ni Kristo. Ang kapungot sa iyang amahan, diha ibuhos. Kaya nga naman, kay panangitan mo ang taong kasala, bisa magpatyon na sa Ginoo, di siya matagbaw. Patyon niya. Pagkaman na natin kasala, patyon niya. Pagkaman na naman patyon, kaya naman, di siya matagbaw. Magpabilit yung kapungot niya. Ano mawa ang kapungot, ano matagbaw siya, nga ni ba, panangitan? Di man kung matagbaw, sige mo kapungot. Ano mawa yung kapungot, ako sana yung buhaton. Ano mawa ang kapungot sa mga tao makasala na akong higugma. Bisag higugma na napungot, gihapon ko nila. Pero kung anang ato namin,
ipadala ang akong bugtong anak. Kaya ang sala sa akong mga katawan, dalon sa akong bugtong anak. Isa gidala sa ibabaw, sa krus. Babaw sa krus, nagpakamatay si Kristo. Dito ibuhos ang kapungot sa Diyos sa iyang bugtong anak. Kanda ba mo? Sa nabuhos ng kapungot, natagpaw ba man? Wala. Natagpaw. Kay siya ay magkabayad sa atong sala. Kung si Kristo lang ang makapahupay sa kapungot sa iyang anak. Si Kristo lang ang makapahupay sa kapungot sa iyang anak. Unang himo ni Kristo, nagpakamatay siya aron ang kapungot sa amahan ibuhos na niya. Matagpaw siya. Huwag sa mga. Ako kapungot, ako ibuhos sa anak. Bang! Paghuman, natagbo na ako. Nalaing halat pa ang ako ng bugtong anak, natagbo na ako. Ako nang ibos ang kapungot sa mga anak, busa kini makatawan na akong higugma. Ako nang higugma ko sila. Gato si Pinigat kay humana, bayari sa akong bugtong anak. Bakit ito? Ay mga bugtong anak ini. Tanawa ang verse 9. Diba, nibasa ko na sa verse 8 ba to? Na-explanation sa 9. But God commanded His love toward us, in that we were yet sinners. Kapungot sa Diyos, mas makasala. We were yet sinners, died Christ for us. Mas, tawang 9. Tanawa ang explanation sa 9. Much more than being now justified. Tanawa ha? Hindi nakapungot. Ang nahitabo, justification. Okay, ang justification sa primero sa sinners pa ka, kapungot sa Diyos. Pero nagpakamatay man si Kristo, ibayra na lang ka, natagbo na lang kapungot sa mahal, pinagis na matayo siya bugtong anak, naluwas na ka. Nahitabo ni mo na himo na kang nahimo na kang matalong. Kung sa may pagpasabot. Mga ekson, sa dahang ibara na ka ni Kristo, nahimo na kang matalong. Kung sa may pagpasabot. Kung sa may pagpasabot, nahimo kang matalong. Verse 9. Tanawa ang explanation ng verse 9. Basa ang verse 9 sa sige, basa sa Bisa ni Bible. Pareho. Ipadayag sa Diyos ang iyang ugma. Kanato pinahagi sa nagpadala sa iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhi walay kapasukan pinaagi kanila. 9. Oh, nine lagi. Kung saan siguro ka? Romans 8, 5, 5, 9. Sorry. Sige. Hindi mao. Kung may basa. Hindi mao. Okay, verse 8. Yan ang naman ito. Hinahan mo, sumaybay mo. Okay, ito ang lang. Okay. Tawa ang 8 ha? 5, 8. Dalawa, 5, 8. Hauling dalawang niya. Apan dipakita sa Dios kanato ang gidakpon sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makansala pa kita, tanawa, nagpakamatay si Kristo alang kanato. O karon, tanawa, 9. Ako ito din karon eh. Hindi pwede ni maliatan na to. Mutante ka to ni. Sabi na kay hindi ka tanan hindi ka tanan nagkausa-ausa yung usay na iba na absences pagtuon. Ano ni-explain na ako? Okay. Sinners, makasasala. Makasasala. Kung sa'yo naas makasala, tumakan sa Diyos, kapungot. Okay, mo na ha, kapungot. Kung kapungot sa Diyos, nagdala. Ang kapungot sa Diyos, nagdala, kamatayon. Okay, pag-explain nyo. Pareha na sa expression sa unang panahon. Okay. Naingon ang Biblia,
Nga ang Diyos, nakita na to ang gidapon siyang gugma. Nagpakamatay siya sa mga makasala. Isa na makasala, mao kini ang iyang gikapungtan. Gikapungtan. Ang makasala o yung gikapungtan. Karon kay Biblia nagsulti man nga nahigugma siya sa makasala. Labi na gyud sa iyang piniling katawan. Kaya iyang piniling katawan makasala man. Karon kay nahigugma man siya. Sa to pa, ang kapungot siyang mga hinigugmang makasasala, wa niya gibuhos gadto sa mga tao nga iyang gihigugma. Kundi gibuhos diha ni Kristo. Okay, ani man itong diskusyon sa una, ang malikod gyapon. Okay, ang malikod. Okay. Na ang verse 8 sa Romans ang Romans 8 5 Romans 5 8 and 9 mo ni isang senaryo. Tanawa senaryo ha? Kita ko muna ha? Tanawa senaryo. Okay, kining tawhana mo ni makasasala. Makasasala. Tanawa ha? Kino, tanawa nito dire. Makasasala. Kini si Ja mo ni si Kristo. Ako pa doon di kanunay i-emphasize nito. Aron makasabot mo ni hong illustrate sa mga bata kumihi. Kaya ang mga bata elementary gikan sa grade 6 usod sa kanang nakasabot na how sila gi-focusan na nakasabot din sila sa kaluwasan kay aron maputang panahon na ituwang taon mga wagtang ta din napita na kapag yung mga bata na tutok sa kamaturan. Unang mga kalutan uban sa hangin sino Lord. Kagaya pa ko kanasig ni tulo mga bata kay patay tulo ano sahay. Kanang gamay kinahanglan sa pasensya sa mga bata. Okay, muna ni. Ang explanation sa 5 ang 8 makasasala makamatay si Kristo. Ang 9 dali ang resulta. Muli ang tao makasasala muli si Jesus. Ngani ni ang kapungod sa Dios naas makasasala. Kapungod sa Dios nas makasasala. Kinahanglan jud patyo ni tawhana. Pino kay higugma man He first loved us. The mystery of God's love. He first loved us. Kaya higugma man siya sa makasasala, iya mapiling katawan, dito maliklos. Dito gibuhos ni Kristus babaw sa cross. Ang naitabo nini, kaya napungod man ang Diyos ni kawana, kaya makasala man sila. Aron ang kapungod sa Diyos, mubalhin ni Kristo. Okay, gikuha ni Kristo imong sala. Mato ni kinunay ang ilustrasyon nito. Gikuha ni Kristo ang imong sala. Nana ni Kristo. Okay, nana ni Kristo ang sala nimo. Sa diha nana ni Kristo ang sala nimo, nagpakamatay si Kristo. Kaya naman, asa ang kapungod sa Dios? Naa sa sala. Nasa makasasala, naa sala. Muna aron mawagta ang kapungod sa Dios sa mga makasala, ang sala sa makasasala, gidala ni Kristo diha sa lawas. Sa diha na ang sala, sa diha ang sala sa iyang makataw, wala ni Kristo, dito na gihugman si Kristo siyang amahan. Kaya anong gihugman man si Kristo siyang amahan? Tungkol kay ang sala sa iyang makataw, wala ni Kristo. Kaya bayad sa sala, mao kamatayon. Kaya ang kapungod sa Dios, naas makasasala. Kung sa kanya man siya angay mapungod sa iyang anak, kaya ang anak mo may sala. Pinutumiha na ang higugma sa Dios ang iyang itong anak. Di Diyos mapungod. Mo niya mysteries God's love. Di Diyos pwede nga mapungod ang Diyos sa iyang ni Kristo. Kasi Kristo mo ang iyang pinalanggang anak sa mga ha? Si Kristo pinalanggang anak sa amahan. Pero kayo ba mo? Nga ang mapungod sa amahan nas mga kasala sa mga katawan, diha na pungod si Kristo. Pwede pa rin siya kaya nakakyo siya amahan, pero ang Biblia nagpalayan na. Ngayon amahan doon mo patay siya. Dili si Pilato, dili si Judas, dili ka kaya. Muna, ano lang sala sa mga katawan, mapiling katawan ni Kristo, dito na ang kapungod sa Diyos gibuhos ni Kristo. Muna, namatay si Kristo bago sa cross. Okay, anak. Okay, muna ang double imputation. Naana ang sala diha ni Kristo, nagpakamatay na si Kristo sa cross. O karon ang pagkamatanong ni Kristo nananimo. Ang hitabo mo ni. Nawa. Ang sinners kapungot. Tanawa verse 9. Sa 5
9. Dalawa. Dalawa. I-connect ang 8 ug 9. Dalawa ha? Apan ipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pahigugma kanato. Kay sa makasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Makasala, tungod ko na namatay si Kristo tungod na tungod ang amahan. Diha na ni Kristo kay gibayran na ni Kristo. Ang atong sala diha na ni Kristo. Tanawang 9. O karon, ang gibayran na ka sa tupa, ang nahitabo nini, kay gibayran naman ka. Sa tupa ko sa may naalis nini. Yes. Sa sinners ka, sa makasala ka, kapungod sa Diyos. Kaya gibayran naman ka sa Diyos kung sa may tawag nimo. Dili na ka makasasala. Iba mo kung sa tawag nimo kung yan din mo nagsuon. Di naman ako, di naman ako gisog, di naman ako. Makasasala. Okay. Makasasala, kung sa resulta, kapungod sa Diyos. Kung kapungod sa Diyos, nagdala, kamatayon. Okay, ibay na naman kay Kristo, natagpo naman ang mga sa ilang kamatayon siyang anak, siya may bayad, yan, si Kristo. Ikaw karon, kay ibay na naman ka, di na ka, ang tawag nimo, di na ka makasasala. Ang tawag nimo, saman, mataro. Karon, namatarong naman ka, pinagis pagkamatarong ni Kristo, pinagis siyang kino. Kung saan naman imong hayabuman sa imong kinabuhi, wala na napungod ang Ginoo. Kaya mapungod sa Ginoo, naas makasasala. Kung ang makasasala, gikuha ni Kristo ang sala sa iyong mga katawang kasasala, nagpakamatay si Kristo. Gibayran na ka. Kapag gibayran na ka, di na ka makasasala. Ang tawag nimo, matarong na. Sa ito pa, kay matarong naman ka, ganiha, kapungod, kamatayon. Kapungod sa Diyos, nagdalag kamatayon. Ibayran na ni Kristo. Karon kay matarong naman ka, kung saan may puman. Verse 8, o 9. Hindi, basta 9. Yeah, kung may basa. O karon naghihimo naman kitang matarong pinaagi sa dugo ni Kristo, kung pasok siya kamatayon, labi pa gayon niya, luwason kita niya gikan sa kapungot sa Dios. Sa ato pa, di nakapungot ang nahiguman nimo sa makasala pa kita, ibayran ta ni Kristo, nahimot ta mo tarong sa ato pa, wala kapungot. Unsa may resulta? Ang kapungot nagdala sa kamatayon, karon ang pagkamatayon nato diha kang Kristo, nagdala og kinabuhi, walay katapusan. Ang kapungot nagdala ang kapungot, nagdalag kamatayon, apan sa iyong pagkayusan ni Kristo, nahimo ka matarong, nagdala kinikinumpay na walay katapusan. Muna yung misteryo, He first loved us. Basahon na ito ang 1 John. 1 John 4:10. Dalawa ko sa Diyos. So, mag-iwan na sa 1 John 14. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nagigugma sa Dios, kundi siya maoy unang nagigugma kanato. Ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kanila mapasaylo ang atong mga sala. Okay, tanaw, klaro na. He first loved us. Anong is the mystery of God's love? He first loved us. Siya unahin po na ito. Yung sa liya, kung saan gibuhat sa Diyos, na nahigugma sa iyang mga, sa damo na higugma na ito, yung na, yung padala yung ayaw mo anak. Tanawa ha, first John 14. Herein is love. Not that we love God. Dili kita mo higugma sa Diyos. But that He love us. Dili kita mo yung unang higugma sa Diyos. Ang Diyos mo yung unang higugma ka na ito. O gipadayag ang iyang unang higugma na ito. Nga gipadayag ang buntong anak aron. Sa tingin natin, aron. Aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ay ba mo mga ekson? Sa English natin na pasaylo.
Iba mo sa nang basahan na sa English nimo, propitiation na. Tawa basahan na sa English ha. Herein is love, not that we love God, but that He loved us. Tawa, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Kaya mo sa propitiation? Sa kang basa naging sa aron maluwastas sa itong masala. Okay, how do you explain yung propitiation? Pero yung propitiation na isoon. Kung anis na mga isoon. Buti nyo lang yung propitiation. Ingon mo sila in English, appease. Appease. Or, sa lain po sa English, satisfy. 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 Muna yung propitiation, satisfy. Sato pa, malibang ingon, aron mahurot ang pagtungod sa Diyos ba? Aron mahurot ang pagtungod sa Diyos, aron satisfy siya. Kinahanglan nga si Kristo ang atong propitiation. Huwag mo sabot si Kristo ang atong satisfaction. Si Kristo ang satisfaction sa amahan. Matagbaw ang amahan ni Kristo. Ang iya kung matagbaw niya ni Kristo. Kung si Kristo magpakamatay, kaya kamatayon ni Kristo, mawala yun ang natagbawan. Doon ko sa mawala ang mga wag kitang sa kapunod sa amahan. Ikaw sa rin. Wala yung subject. Muna ito na mo ng Maria Robernes. Kausala si Kristo na matayo. Iya kamatayon hanggang tunda sa kahan. Muna yung propitiation. Karon, si Kristo man ang propitiation na to. Ibay na naman ka. Kumutan lang ng ibay so. Sa may nakita mo sa kinabuhi, so sa katao. Nga gihigugma sa Diyos, ipadaraya mo itong anak, aron magpakamatay sa iyang in behalf sa mga believers o sa mga matutuo. Muna gitawag mo substitutionary death. Substitute si Kristo ng pagkamatay. Kaya mo unsay human sa tao, gibayran na sa Diyos, gihigugma sa Diyos, pinagay siyang anak, mamatay siyang anak, kaya mo sa na? Sa imita mo kinsa? Romans 8:1. Okay. Romans 8:1. Tungod ini. Karon dili na pagkasapos kadtong nahiyo sa Kristo. Dili na Karon dili na pagkasapos kadtong nahiyo sa Kristo. pakasakon. Kasakon din ano? Tungod ini karon dili na hukman sa sigot ang giusab kang Kristo. Okay, tama. Dato pa kung nakadawat ka, mo ni ang promises na. Kung ikaw tao, ikaw ba? Yung mensahe na to. Kung ikaw tao, nakadawat ka sa the mystery of God's love. Ikaw tao, nakadawat ka sa mystery of God's love. Ako mag-explain nito sa itong mystery mga tao na ipadayon sa Diyos sa iyang umma. Kung mo rin mga tao na ipadayon nga, ipakamatyan sa iyang bugtong anak na si Kristo. Kung napasaylo rin sana, umapan niya mga tao nga, dili na hukman sa sino. Okay, dili na hukman. Dili na hukman. Kaya, ipasaylo naman, ibay na naman ni Kristo. Ngayon sala. Mo lagi ito lang din sa mga tayo. Ako lang masunod ng tayo aron di mahan ay mga Kristo dira. The mystery of God's love, the mystery of God's love. Only the masters live in God's love. Ang kadto na kayong mga pinili katawhan nga nakasinati o nakakagamtam o nakadawat sa hukma sa Diyos. Awaha, maura ni mga tawhana nga magkinabuhi diha sa Diyos. Kung na to, nga ang tao magigugma sa Diyos, maura ang mga tao nga maura ang tao nga magkinabuhi diha sa Diyos. Kung ikaw mo, kinsa ni mga tawhana nga nagkinabuhi
mystery of God. Only the mastes, harang na mastes believers. Only the mastes or God's elect. Okay, the mystery of God. Only the mastes or God's elect lives in God's love. Paano? Wala akong kunin. The mystery of God's the mystery of God's love. Okay. Only the mastes or God's elect lives in God's love. Pangutan na, iunsa man sa pagkinabuhi sa mga taong mga higugma sa Diyos. Iunsa na pagkinabuhi diha sa higugma sa Diyos. Okay, number 1. Only the mastes or God's elect live in God's love. Kung ang tao nga nahigugma o ang tao nga kinabuhi diha sa higugma sa Diyos, muna iyang kahintang. Duwara kasi. Number 1 kasi. Cast out first. Okay. Ulit ko na ha. The mystery of God's love. Ako nag-explain din ito ang mystery ganyan sa God's love. Pero how dugangan sa atong duha ka punto, the mystery of God's love. Only the mastes or God's elect lives in God's love. Ang kadturang mga piniling katawhan sa Diyos nga gihigugma sa Diyos, mauray magkinabuhi sa gugma sa Diyos. O ang tao nga nagkinabuhi sa gugma sa Diyos, nagkinabuhi nga walay kukahadlok. Kay ang gugma sa Diyos, cast away first. Tanawa, basahan mo sa English. Ato naman yung dibasa ganiha. Okay. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love, but perfect love casteth away fear. Basa ko sa 18. Ano may basa? 4:18. Walay hadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanan ng hadlok. Tanawa ha? Kinsa itong magkinabuhi sa gugma sa Diyos? Ang magkinabuhi sa gugma sa Diyos, kadturang nakatagamtam, kadturang nakadawat sa gugma sa Diyos. Mao na magkinabuhi sa gugma sa Diyos. O ang taong nagkinabuhi sa gugma sa Diyos, nagkinabuhi sa walay kukahadlok. There is no fear in love. Nagkinabuhi sa walay kahadlok. Kung saan nga kahadlok? Kung ang taong nakatilaw, nakatagamtam sa gugma sa Diyos, magkinabuhi siya sa gugma sa Diyos. Buot pasabot, mao na ang mga tao nga wa na'y kalisang sa usaman. Matayo. Wa na'y kalisang sa ako. Kaya doon na ka-joy adlaw sa mga mo. Sato pa, the mystery of God's love, only the mastes, only the God's elect lives in God's love. Maurag yun magkinabuhi sa gugma sa Diyos ang mga tao nga iyang gigugma. Ug ang tao iyang gigugma, dili mahadlok sa adlaw sa hukom. Kini kahadlok din dili ni hadlok ikukwap, di ka mahadlok ng patyon nga dili siya patay mo. Di ka mahadlok ang tusong ka. Dili mo ipapasabot ka hadlok. Ang kahadlok din sa judgment day. Di na kahadlok sa judgment day. Kato ba, ang tao na nagkinabuhi sa gugma sa Diyos, ang
ang mga tao nga nakasinati sa gugma sa Dios, ang mga tao nga nakadawat sa gugma sa Dios, di nas nagwagtang kaniya ang kahadlok sa judgment day kay ang gugma sa Dios buwagtan sa kahadlok. Tanawa ang verse 18 na ta. Basahon sa naong 18. There is no fear in love, but perfect love casteth away first. Because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Okay, basahon sa 18. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang higpit magdagtang sa tanang kahadlok. Busa kun mahadlok gihapon ang tao. Muli tong maigsoon din kita mag-focus. Walay kahadlok diha sa gugma sa Dios. Busa kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahigpit ang gugma diha kaniya. Kay ang kahadlok doon na may kalabutan sa silo. Ang tao mahadlok pa sila. Sa inyong Biblia, ang tao mahadlok, wa diha nahigpit ang gugma sa Dios diha. Lalo man, di ba yung pulo? Ang tao mahadlok pa sa katapusan. Kaya doon naman siya katapusan na banda. Kung ang tao batik kahadlok, bisan karon nangalagad sa Ginoo, diyan batik sa kahadlok pastilan, abot sa katapusan sa panahonan, abot sa hadlaw kung sa may among kaaraw. Mahadlok pa mo kunin. Ingon ang Biblia, ang gugma sa Dios magwagtang sa nato. Agkadto ra nakasinati sa gugma sa Dios, agkadto ra nakadawat sa gugma sa Dios, mao ra gyud di mahadlok. Kaya ingon ang Biblia, sa not perfect love, casting away fear. Ang tinuod na gugma, ang higpit na gugma sa Dios, magwagtang sa kahadlok. Doon na kay confidence. Ining abot sa panahon sa adlaw sukom, di ko mahadlok, kaya sayod ko nga ang gugma sa Dios, diha kanaho, nakanaho ang gugma sa Dios, eternal ni, nagpabili na ni. O kung nakita ang gugma sa Dios, klaro kadto nga nagpakamatay ang buktong anak alang na gibay na nako tapos na experience. Human na ko luwasa. Busa kay naluwasan ako, nakita na ang gugma sa Dios, nag-abot sa haron. Adlaw sukom, di ko mahadlok, kaya naman giluwas ko ni Kristo. Kung ingon ang Biblia, nga ang katong mahadlok, mo kung tao nga ang gugma sa Dios, wa mahigpit diha kaniya. Kaya naman, mahadlok siya sa adlaw sukom. Basahan 17. Ingon ang 17. Basahan ang 17. 17. Ingon ang 17. Okay. Gihigpit, tama ha? Gihingpit dinhi kanato ang gugma. Gihingpit. Kinsa gihingpit sa gugma? Ang Dios. Okay. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog. Tanawa na ko na ho. God's love, the perfect love of God, casteth away first. Ingana ang mysterious Ginoo. Sa dihang ang gugma sa Dios nanimo, magwagtang nga sa hadlok, di ka mahadlok sa ato sukom. Kay nasayop ka nga imong malalaban si Kristo. Amen. O tanawa, gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa adlaw sa paghukom, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sa sama naman sa kinabuhi ni Kristo. Pag-intin, ningon sila, walay kahadlok diha sa gugma, ang gugmang higpit, mawagtang sa tanang kahadlok. Sa tinadlok, kahadlok sa adlaw sukom. Busa, kung ang tao ihapon mahadlok, wala pa mahigpit ang gugma diha kaniya. Kay ang kahadlok, may kalabutan sa sino. Sa ito ba, ang tao may soon, kasabot yun, hadlok ka, may yung kag sinutan. Anong mahadlok kag sinutan mga igsoon, nga ang silot sa mga piniling katawan sa Diyos, ang kapungot sa piniling katawan sa Diyos, human na gibuho sa amahan dito siya anak. Sa tumawanay, silot kay human si Kristo sinutin. Tatong ba kung nahadlok pa ka, imong ipadayag, nga wag ka mo nga kapungot sa Diyos, nagtagpaw na, napapas na diha sa kamatayon ni Kristo.
Filipe, usa kay gihukman ang mas Kristo, sa to pa di nakahukman, sa to pa kung di nakahukman, langit na ka. Diyan nung hadlok naman na ini hukom, nga human, dugay naman si Kristo gihukman. Pabitaw niyo si Pablo, bisan kinsa nga usa ng Kristo, di na siya hukman sa silot. Di na makahukman sa silot. Sa dahil usa ng Kristo, tungod kay human lang gihukman si Kristo. Ang hukom dito ng Kristo, wa na nato. Mo nang dinadahukman sa panahon sa judgment day. Ana ang God's mystery. The mystery of God's love, only the mistos. Mastos. The mystery of God's love, only the mustes, or mga piniling katawan, God's elect, lives in God's love. Mora din magkinabuhi sa gugma sa Diyos. Ang tao nakasinati sa gugma sa Diyos, kung nagkinabuhi siya ng way kung kahadlok. Nga naman may pagkamahadlok. Tungod kay ang gugma sa Diyos, o mismo ang Diyos nagdilok sa iyong kinabuhi. Kaya ato ng pagkatawan ng way Diyos, magkurog tas kalisa. Imagine, Judgment Day. Kung way Diyos, magkurog dito sa hadlok, kaya nasalita, kung way Diyos, sinuta dito. Apal kung doon na may Diyos, naman si Kristo na nalipod na to, siya ba ito taliwala? Siya itong abogado, di na ka. Muna mamalantong ta mga igsoon. Kung sa ba ito ikaharong sa Judgment Day. Ngayon si Kristo, dili ang tanan na tawag ka na o. Ewan mo sa itong teksto nila, ang balikon, mga religious people nila na sa sipahan. Suma sa Matthew 7. Mga tao nga sa seryoso, nagsakit sa alam sa Ginoo, naghimo ba kami ng tusong tutang, katingalan tutang, pero na yun si Kristo sa katapusan. Hawak mo, wak yun kung kailan. Nga naman, kaya wak sila kasinati sa gugma sa Diyos, nga gugma sa Diyos mo si Kristo. Dili si Kristo ang ilang manluluwas, si Kristo ilang Lord. Ibig sa Lord, Lord. Oh, si Kristo ang ilang Lord, but dili ilang manluluwas. Diba? Sa atong panahon ka nun, sa kasang simbahan ako sa may gisampit. Ginoo. Diba? Sa gisampit kas Ginoo, si Kristo Ginoo. Huwag pasagot, dili pasihan, nga nagsampit kas Ginoo, si Kristo na imong manluluwas. Kaya nagsampit o Ginoo, apan dili nila manluluwas si Kristo. Mo ni mga tawana, Ginoo. Okay. Ilang giila si Kristo nga ilang Ginoo. Pero wa nila ilha si Kristo nga ilang Diyos. Kaya ilang manluluwas. Muna naghimo sila mga butang kay para ulungay, maluwas sila sa kagalingon. Bayon si Kristo, hoy! Kahawa ang mga tudautan. Ako rin makaluwas. Ano naghimo manong indong kaluwasan? Kati man ito na kaya. Mamumuhat sa tudautan. Kaya nga naman, wak kunin yung ilha ng manluluwas. Mga religious nung sa mga panahon, papilang Kristo. Nga siya ang anointed Messiah. Anong principle Messiah? Muna, punto number 1, ang gugma sa Diyos, God's love casted away verse. Kadua, duha naman eh. Basta na to. God's love carried for His brother. Okay. Ito naman eh. Carried for His brother. Muna tinuod. Muna ilhanan mga igsoon sa tao na nakatabang, nagamtam, nakasinati, nakadawat sa gugma sa Diyos. Una, mawadyan hadlok sa ato suko. Kasi kapilis. Lord, ito malis sa ato suko. Nga naman, imo na kong gibayan. Imo na kong luwas. Binagis ka ba tayo sa mga kumanay. Muna, huwag ka ng hadlok. Ikaduha naman eh. Ikaduha naman kasi casted out fear of caring for his brother. Ang tinuod na nakadawat sa gugma sa Diyos, may gugma sa Diyos.
hadlok sa adlaw sa kung pasabot kasabot ng langit ka. Ano nakasabot ng langit ka? So mas iwasan naman yun ang Espiritu Santo nga naa nato mo'y nagsulti ini. Ikaduha, ngayon niya nakasuma sa Diyos. Tumugma na yung si katao. Di ba mo maigsaw yan? Ang pagigugma sa katao, di naman paghatag bukas. Di naman paghatag sa katao. Hinoon ko sana sila, basic pa sila, fundamental na sila. Mutante gihapon nga, nahigugma mo kasi si katao, mula yung Isan, nga, nahigugma ka sa Diyos, ngayon ka nahigugma ka sa Diyos, nawagali ka nahigugma sa mga si katao nga, nakit-ani mo, nakigutom, giuhaw, walay mistake. Huwag ka rin mo atimanaw, sa karoon nahigugma ka sa Diyos. Ipakita ay nahigugma sa Diyos, yes, pag-atiman sa Diyos si katao. O sa hulang ikaingon ninyo, ang pag-atiman nato sa ito si katao, di naman paghatag sa mga konforme nga ikinahanglan, kundi ang mahigugma nimo sa mga si katao, imo sa sutias sa matuturan. Mga isang sutihan mo sa kita, nilumos ka matuturan. Mabitaw na kami yun na. Grabe si pastor, sakit. Alam mo ito, may son. Kung sa may kapuslanan naman, kung sa may kapuslanan na humangiko ko taon, kung sa may ahon man ba, kung sa may humangapot, sa humangiko ko. No, wakto na ito, nagsulti ako sa maturan, anong tubo makasabot kay kanuman, atong panagtig ko, dili kini si dati o ikaw, atong panagtig ko, naglang ko kini sa atong eternidad, kung ang eternidad, duha na kabuok, langit na yung impirno. Unang nagsulti ko sa kamaturan ba sa balang kasuratan. Kung saan na ito pag kinabuhi ka sa gugma sa Diyos. Ang gugma sa Diyos, huwag ka Diyos ato. O ang gugma sa Diyos, imong ikumaw ng Diyos ka tao. So, di ano? May po mga iso, kung sa ina, usa sa mga ihanan, nga nakadawat, usa sa mga ihanan niya, kana bang nakaingon ka na nahigugma, kadang iyak as Ginoo, usa sa ihanan, kadang manilawat ka sa iyang pagbadlok. Dawat ko ka na. Muna yung hita mo rin pagblokper ng Isus Pablo. Di kumutuhan ng Isus sa tanda matutuon ng Isus iyang pamatay. Pero sa ihang ipagpus sa Ginoo, napunagin siya. Hindi ka Isus sa pagpatay sa mga Kristohanon, napanay. Nakaisog na siya. Napahalag si Jai Patjon. Si Jai patay. Pero sa nakaisog na sa Ginoo, di siya mahalog si Jai Patjon siya. Ano ba? Kasapot siya sa Ginoo. Muna nga, mabatis ka maturan na pagpasalamatan. Tingnan mo rin mga igsoon mo. Balik na ha? Gusto balik mo ha? God's love, the mystery of God's love, only the masters of God's elect lives or live in God's love. Kung ang ihanan sa tao nga nagkinahuwi na sumba sa Diyos, mo ni ang mga tao nga wak na ikahandog sa atong sukom, kaya nasayon siya base sa balang kasulatan o base sa balang Espiritu Santo kananida nga ang nahirusan ng Kristo di na man sa silot. Ino na, tinulog na gugma, casted away first fear o tinulog na gugma, casted away fear at loko, tinulog na gugma, carried for his brother. Lord, andun na. Lord, salamat sa gugma. Mabitaw din ang umatlog, labi yung balong sa hibungan. Ikaw unang nahigugma ka na mo. Isang kasalami, nagpakamatay ka. Musa, di na higugma sa silong. Ikaw naman Lord, salamat sa higugma. Kaya yung higugma mo naghatod na ako, nahigugma ko na ako sa katao. Unang muhatag ko sa may nagtabang ko, sa may ilang ikinanglong, sa material ng mga butang, uglabaw sa kanan sa espirituhan ng mga butang. Padlo mo na to. Bakit ang kanunay gadyo po nag-emphasize ng hindi? Ingano ba ang tao mahadlok pa doon? Ano ba ang tao mahadlok pa doon na nakasabot na pag-iwas? Ang tao nakasabot ng giluwas? Ang tao nakasabot na kung ka ni Kristo makapatong yung tinagawin o nasayod ka nga, ang tao nasayod ka, kung ito ka ni Jesus di nakahukman sa sinod, pero ngano na amang nga doon ting kahadlok? Ngano wa manimawa sa tao? Okay ba mo mga iso? Nano ang tao sa nakasabot sa kapatuan ng pagkakadok tungod ani. Salat.
dili na siya mahadlok. Kung na nato mahadlok man ka, nagibay na naman ni Kristo yung sala. Sa to pa, kung mahadlok pa ka, but pasabot, nga wani mo i-recognize, wani mo ila, nga si Kristo mo yung bayad sa yung sala. Karon, o wani mo ila, nga si Kristo mo yung bayad sa yung sala, isa man yung bayad. Isa mo yung bayad, kung wala na ito, i-recognize, gibayad na ni Kristo ang among sala. Kung wala na i-recognize sa tao, di man gusto bumuto, gibayad ni Jesus. Pero kung di ka buto nga, gibayad ni Jesus. Ang pangutan na, kinsa mo yung bayad pa sa iyong sala. Muna, kung gibayad naman, kasabot ang nagibayad, mauna, kung kasabot ang nagibayad, mawag ka na yung kahadlok. Unsa ang resulta na kini. Repentance. Maugat yung tayo mga noon, mga igsoon. Repentance. Ginulsod. Ang pag-ginulsod na isos, natihan tayo dilihila. Dili ba mo yung Lord, nakasakot pa sa inyo ako. Unsa, naaghapon ka niya ng sala. Di na siya tinumod na pag-ginulsod. Kaya pag-ginulsod ka to, change of mind. Hindi mo binambiyahan ang sala. Nga nasaktan mo sala. Usay mo sumuntik sala. Kaya nga nang mura na ba yung maluwi dito? Pero wala pwede. Kaya hindi mo ba ako dito? Eh pwede naman kung magkinamugin, hindi mo nang sultihan. Pwede na naman kung magalagad sa inyo, hindi mo nang sultihan sa isa lang. Kaya naman, may yung masunod ko, isa ko, mahal ka. Pero di pwede mo mahal ako. Ang sala, mo na isun ha, ang sala kani gawa ng sulit. Mo na maghatag dito sa adlok sulihan mo. Gikan sa inyong pagkabatik sa pulong sa Ginoo hangtod sa inyong kamatayon. Maghatag ka jud mo labi na kang pinal na mo. Lord, mamatay na ko Lord pero malisan pa ko. Kaya nga naman, mo na sala gawa ng sulit. Mo nang karon sabtan mo na pa kanon. Ang sulit. Mo pasabot ba kasabot ka na kinabuhi ka na. Pizza ka. Mo na yung sulit. Prangka naman eh. Prangka naman eh ha. Based sa Bible. Imamalik natin sa itong lahat. Kanang magtipon mo, ha? Kanang nagtipon ng isang katao na wakas ka, sala na ka. Sexual immorality ito na. Ito nga pa sa ilo. Ito nga pa sa ilo. Namun ay kasultiya. Ang tanang pagkilawas-lawas sa Panginoon sa labi na niingon nito ang lamuhan ini ang ilang kapit dili langit ang ilang kapit Pilipino. Kundi ko sa ito. So, wakto na natin dito. Kasulti ako sa mga. Muna kung doon naman din sa itong mo, bawa pa magkasal, pakasal na natin mo. Usay, magtungan tayo kung sa pakasal-pastor kay basi doon sa inyo na kung sa kanino. O, karon, ikapakasal kayo, kung nauna ka sa inyo na kultur, magpabilin ka na kinabuhin niya, kung kapasal na sa kamatayon. Nakasapot ka, nasa ng sexual immorality, kayo kung kasla, dyan ka, Lord, naghinulsog ko sa usala, kung saan nagpapilin, dyan ko ka diya. Dili tao na tinuod na paghinulsog na so dili tao na repentance. Muna giingon sa ikaduhang Korinto, basaw na ba? Ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto, how ni basahon? Kaya kini, atong pan na isong magpunang, mainon sa langit ng itong pan, tumong kini mas kinuwi. Sa ikaduhang Korinto sa Korinto. Basahon mo rin. Sikan ko nga 17. Ganyan na, 60 days. Gay ang Diyos nung kasubok, makapahinusol o magtultol kaninyo ngadtos kaluwasan o gili-gili ang may kasulan. Apan kamatayon ang sabutan sa kalibutan ng kasubok. Kana ang kalibutan ng magkasabot ka, kasabot ka sa akin, nakadawin ka sa pulong. Lord, saan mo yung kikilabuhay, no? Lord, hawin yung sulan, Lord, bila ka. Undan pagmumali mo bila, nagpabilin niya kung kanya, uwa ka mo bila niya. Kalimutan mo kasubok ninyo, nagdala ng kamatayon. Pero kasabot ka, Lord, saan mo yun eh? Lord, ito, gusto ko langit.
Pinsain na. Ginoo dito sa Pablo, si Kristo, ang matunan. Ginoo gusto mo musunod nimo. Kung sa Isus kay Kristo. Kaya mo, kisa kong takos nga akong tinunan, kisa kong takos nga musunod na akong latos langit, kaya ako ang dalan na iyong singharian. Kaya mo, kisa kong takos nga musunod na ako, katong mga tao nga mubiyak siyang palimalay. Mubiyak siyang kasawa. Kaya pasabot sa library na katong nagdumot siyang kagalingon, dumot siyang palimalay, magdumot siyang mga asawa, magdumot siyang mabot pasabot, katong magbutanga nga, nakasabot ka kinibutanga mo, may butanga nga babag mo sa langit. Apa na, di ganahan mo ko, ano yung babag mo sa langit ni? Babag mo rin sa pagsunod ni Kristo, pero sa libahan, dito, malinamig, manig. Kung ka na imong ipalabon, dati ka kasunod ni Kristo, ang imong saputan ka na tayo. Muna, ang imong Kristo, ang katulong tapos katong dunay kaisod mo bitsa ni nila. Bitsa na, supay. Kana ang ikso, muna yung giinom, nanas-gas-gas nila. Mula ito mamalan ito, bukas na kanang panahon. Wako, di ba po? Awak ko nagpakaresiyo no, kasalamat ko kaya alam ko kayo na mamuskarin sa una. Eskwela ko Bible School, eskwela ko kuan. Huwag pasabot na ko si Pangaka. Di ko miskanan yung mikas lang. Pero nakalinot na po sa among birthday kay parehang yung Kristohanon. Abot ang panahon niya, itakdo doon sa Pinos kasal. Pero sa mga mo, kasabot ko sa lahat. Muna kasi natin ko na muna ako mo ekson, hindi mo sa mo ekson. Siguro na ba mo kaya sa mo ekson? Ako mo ekson. Puro na ang mabuwag. Huwag mo kasabot sa kaibigan na ito. Enjoy ka sila. Gusto ko na ba yung mga uyang, pero kasabot doon sila na sala nila dibuhat. Kaya ekson, enjoy, buwag. Hindi na may uyang. Dala dyan ang ekson. Muna ang ekson, muna yung akong gingon nito sa kapatulan karon. Muna ang mysterious God's love. Ang mysterious na kay ano, ang gugma sa Diyos, ipanayag na sa gusto niyang panayagan. Kung ang ilhanan na sa mga tao, ipanayagan ng gugma sa Diyos, di na siya mahadlok sa Diyos hukom. Kaya sa'yo siya, ipanayagan na iyang sala. Dahil ka naman, mahigugma doon siya sa tao. Yan, sukres ka man mahal sa Diyos. Ingon ang Biblia, ang pulong sa Diyos, inis skada ng bayan sulat kay naman mukulikot ini doon pa sa mga tigbas pinibisan pa man ang atong tibok na pagkatawa ang atong pagkahintang sa pabisa kung kalang pigka sa nila nga na ganahan po muna mga ekso o din kapuntaton punta ato din ma-realize no nga ang ato ay kung kinabon ng kalimutan na itindigan din ay langit na itupin no what joy kung katuloy Nundog yung way po dito. Langit na dito ito. Kung sa tingin nun, muna ang taong mantok pa, kaya handog doon na may kakagutan sa silot. Kung handog ang tao sa silot, yung kailangan sa sala. Tingala ng sala, ang atong nasabtan, ang atong ikinamoy, atong pinag-isa. Mahalang sakit, kaya nga naman ng Kristo, isa tumagdumos siya binikanan, isa tumagdumos siya kasawa. Self-denial, uban pa. Ingon ako sa Ginoo, kaysa kumuban, hindi mo, nga naman, tapuin lubong. Asa hindi mo napatay, nga maglubong silang gulong minatay. Ginoo, di sa kumuban mo kay matos sa kusmerkado. Ginoo, di sa kumuban mo, di sa kusog mo kay mas importante rin ako. Ingon ang Ginoo nga. Basta yun pa, sa ako sa kakamil, pagsulog sa buong sa dato, kaysa ako sa kadato, musulog sa niya. Huwag pasabot, dato rin, tanang babag. Balik ko na ako, kung maingon ang tanang Kristohanon, di makasala, kaya Kristohanon makasala. Ako ang maingon, nga tanang pagpilapit sa sala. Kristo yung mga suot ang suot sa amin. Si Kristo na yan. Jutay na do'y malangit. Ikaw si Kristo. Ikaw si Kristo, suron ka mo sa ipit na dalan. Piniganaran iso. Jutay na nakaplag. Imagine ha, jutay na nakaplag. Kaya ano, kaya ba mo isa itong nakaplag na jutay? Kato lang ipadaygan sa bukma sa Diyos. Dahil yung nasunahan, iso kini, apan pinabuhay kayo. Apan, doon na ialan ng apan, daghang isupay ini. Kasi sila may magpunta ko ngayon, gusto magtulong sa Ginoo. Apan, sa unahan nila.
Oo, talaga. Mahal na rin ng Lord. Masaya Diyos mo Ginoo. Sumasing pulong at lisod ka Diyos Ginoo ang masunod sa iyong ginagawa. Nanginahanglan ka sa iyong ginagawa. Nanginahanglan sa iyong kalabang ko Diyos. Huwag kayo mong pangabang Ginoo. Imo nang ipadayag sa iyong pulong. Kung amo nalaman ng turuan. Musa iyahay ng mga katawan sa itong na Lord. Kamitanan na magpupong mismo pulong. Kapag imo ni Kristo sa iyong anak, it is finished na tapos na uman ang kaluwasan. Huwag namin ilugang, huwag namin puno ang amo na nasabtan na luwas namin pinaagi sa gihimo ni Kristo. Sa Lord, kandamin mo pangunang-una Lord sa buong pagiging. Labaw sa mga Ginoo, nagayon ni Kristo. Nagayon ni dugang kaisok sa paghimo ng desisyon ng sa Ginoo. Kana bang desisyon Lord nga isud himuon dili mabuhat na mo Ginoo. Panangailangan sa mga diya sa lahat ng santo. Ano ang panahon Lord? Sa ipang balik ng mga anak mo kahit ang desisyon mo sa pagbiya sa langit. Kaya lang kinabuhi mo sa langit. Nabagay yung katawan sa mga mga Diyos. Dito na Lord sa Tuhanon kahadlok mo resulta pagtakon pagkilala kanin. Kaya ang misteryo sa inyong mga Diyos maghatag ka ng mutig kaisog sa adlaw suko o maghatag usab ka ng lingon ay hugma sa musik ka tao. Sa Lord, isog ka sa usab sa kasi. Yung nalang mahal ang kaya hindi. Kung dyan, excited ka rin yung pinagawa.